kalsada, makipot at sira pa. Butas ang damit, marumi ang ayos niya. Siya ang bagong Pilipino. Gutay-gutay na damit at madudungis, nagmamay-ari sa paanan at ilalim ng overpass. Nakabukang bibig, walang saplot at nakahilata sa baldusa. Namumugtong mata, nagmamakaawa sa bawat dumadaan. Nangungusap ang palad sa mga pusong maawain. Bariyang inaabot ay nililikom ng may pambili ng pagkain at mapawi ang maghapong gutom at uhaw. Naghihintay ng kapirasong pandesal, ngunit mataas ng araw sa silangan, wala pa rin si Ama. Kariton na tinutulak sa madaling araw hanggat gabi, kumakatok sa bawat pinto at hinihingi ang basura. Ulan at init ay nilalabanan sa paghahanap buhay. Pinapagpag ang tira-tirang pagkain na huhukay sa basurahan. Panlunas sa sikmurang gutom sa maghapong pagkakayod. Maligaya kapag mabigat na ang laman ng kariton, may pambili ng bigas at bariyang pantulong sa magulang. Ang bata nakayakap, dinadama ang init ni inay. Malakas na ulan, malakas na kulog, tinatakot siya. Pinto ng bahay, bungang sira-sira, ang tanging karamay niya. Alas 4 ng madaling araw ay gising na ang mga bata, tumutulong sa pagtiklop ng toldang hinigaan sa tabi ng riles. Pagkatapos gibain ang kanilang barong-barong, magulang ng namamakaawa sa demolition team, hindi makataong batas na mga uring kahaman na nagpapalayas sa mga maralitang tagalunsod at inililipat sa lugar na liblib, malalayo sa paaralan at pinapasukang trabaho ng magulang. Ang bata nakatingala, nakatingkayat sa bintana, siya'y nakasilip, nakikinig ng bulong sa labas. Bakit ang buhay kay hinay, kay gulo, natutulig na ako. Dekadang Pasko at bagong taon ang dumaan. Pangarap nilang mamuhay ng marangal ay di pa nakakamtan. Sa ating pakikibaka tungo sa ganap na paglaya ng bayan, mabibigay ang kahilingan ng mga batang musmos. Kalinga, pagkain, edukasyon, pabahay at libreng gamot. Sila ang kinabukasan ng bagong demokratikong lipunan.